Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, Miyerkules 2 ng Hulyo taong 2025. Mayroong tatlong pangunahing sistema ng panahon na ating minomonitor, isang LPA sa Silangang Luzon, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Isang LPA ang minomonitor sa Silangang Luzon. May mataas na posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Kasalukuyang may bilis itong 55 km/h at nakakaapekto na sa Silangang Luzon. Inaasahang lalakas ito at posibleng umabot sa bilis na 60 km/h kapag naging tropical depression. Kapag nangyari ito, tataas ang wind signal 1 sa mga lugar na malapit sa sentro ng bagyo. Babala sa pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa paglakas ng LPA, inaasahan ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa mga sumusunod na lugar: Apari, Santa Ana, Baggao, Tugigaraw, Ilagan, Palanan, Dilasag, Paracelis, Santiago, at Madela. May posibilidad ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging alerto at maghanda. Bagyo sa labas ng PAR. Isang bagyo sa labas ng PAR ang may bilis na 185 km/h at pagbugso na umaabot sa 190 km/h. Bagamat malayo ito sa bansa, nakakaapekto pa rin ito sa habagat at magdudulot ng maulap na kalangitan at biglaang pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Habagat. Ang habagat ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa na magdudulot ng pag-ulan at maulap na kalangitan. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Luzon. Dahil sa paglakas ng hanging habagat at LPA, ang Silangang Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan at katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Ang LPA ay malapit nang tumama sa lupa at maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at thunderstorm sa mga lugar na ito: Apari, Santa Ana, Baggao, Tugigaraw, Ilagan, Palanan, Dilasag, Paracelis, Santiago, at Madela. Ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng maghapong maulap na kalangitan at malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Samantala, ang kanlurang Luzon ay makakaranas din ng maulap na kalangitan at pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat at paghila ng LPA ng hangin mula sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang mga lugar na ito ay apektado: Olongapo, Botolan, Candelaria, Dasol, Bolinao, San Carlos, Tarlac, Baler, Quezon City, Lubang, Lipa City, Pinamalayan, San Jose, San Andres, Daet, Camororan, Legazpi, San Fernando, at Mobo. Inaasahan ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi dahil sa thunderstorm. Visayas. Dahil sa epekto ng hanging habagat, ang mga sumusunod na lugar sa Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan at pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi: Rojas City, Iloilo City, Sagay, Cebu City, Kabangkalan, Dumaguete, at Bohol. Inaasahang maaliwalas ang panahon sa umaga. Mindanao. Dahil sa epekto ng hanging habagat, ang kanlurang Mindanao ay makakaranas ng pag-ulan sa mga lugar na ito: Zamboanga City, Siocon, Dipolog, Pagadian, Cagayan de Oro, Cotabato, General Santos, Sarangani, Davao, Manay, at Jolo. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit may posibilidad ng thunderstorm sa hapon at gabi. Palawan. Ang Palawan ay inaasahang magkakaroon ng maulap na kalangitan at biglaang pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Mag-ingat ang mga residente sa Taytay, Puerto Princesa, Bataraza, Balabac, Cagayan Silio, at Cuyo. Lagay ng karagatan. Wala pang nakataas na gale warning, ngunit pinapayuhan ng mga mangingisda na maging maingat. Babala. Ang LPA ay maaaring maging ganap na bagyo anumang oras at tumama sa Silangang Luzon. Maging alerto at maghanda ng mga kagamitan na maaaring kailanganin. Patuloy na subaybayan ang mga bagong ulat ng panahon. Ingat po kayo. General Flooding Advisory. Dahil sa paglakas ng LPA at habagat, naglabas ng General Flooding Advisory para sa mga sumusunod na lugar: Santa Ana, Palanan, Dilasag, Punta Verde, Dibilacan, Dinapigue, Kasiguran, San Ildefonso, Dapolao, Sitio Adeg, Minuri, Dinggideng, San Mariano, Bu, Santa Teresita, Apari, Torrent, Camalanyugan, Leylo, Magapit, Gataran, Nabakayan, Kalapangan Norte, Sasipaypang, Alcala, Baggao, Amulong.
Higig, Solana, Tugigaraw, Lemus Sur, Santa Maria, Cabagan, Tuaw, Iligan, San Mariano, Kawayan, Quirino, Nagilian, Aurora, San Mateo, Padad, Ramon, Potia, Diadi, Santiago, Pamplona, Claveria, Lawag, Batak, Bangged, Vigan, Antique, Aklan, Iloilo City, Guimaras, Capiz, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Albay, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, Lanao del Sur, Maguindanao, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Bukidnon, Pangasinan, La Union, Bataan, Zambales, Aurora, Rizal, Batangas, Quezon, Cavite, Laguna, Cebu, Bohol, Eastern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, at Marinduque. Ang mga lugar na ito ay may mataas na posibilidad ng pagbaha lalo na sa mabababang lugar. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Update sa magiging lagay na ating panahon. Yung low pressure area na ating minomonitor ay huling namataan sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Ang nasabing LPA ay may medium chance na maging isang bagyo within 24 hours. Pero beyond 24 hours, inaasahan natin na posibleng mas tumaas po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Pero kahit nasa medium chance or kahit LPA lamang po ito sa kasalukuyan, inaasahan natin na magdudulot na ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na po dito sa may Cagayan Valley area, no, na kung saan inaasahan natin na posible ang mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan sa dyan po sa nabanggit na lugar. Samantala, dahil nga po may low pressure area tayo dito sa may silangan, ay patuloy po nitong pinapairal yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng ating bansa. Partikular na dito sa may Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, na kung saan itong habagat ay ating babantayan din dahil nga posible rin ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit na lugar, specifically dito po sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po sa Bicol Region at sa may Western Visayas. So dito sa bahagi po ng Mindanao, pati na rin po sa ibang bahagi ng Visayas, sa may Central at Eastern Visayas ay unti-unti po nating aasahan dyan yung pag-aliwalas ng panahon. Though ngayon, umiiral pa rin po sa kanila yung habagat, kaya may mga chance pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Dito na po sa may bahagi ng Ilocos Region, pati na rin sa Cordillera Administrative Region ay may mga chance rin tayo ng mga isolated rain showers. Dala po ito ng mga localized thunderstorm. At ngayong buwan ng Hulyo o July, inaasahan natin ang 2 hanggang 3 bagyo na posibleng pumasok sa ating area of responsibility. Ang habagat naman patuloy na iiral sa may Central at Southern Luzon area, kaya po asahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region. Kaya po doble ingat sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa may Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region, mataas pa rin ang tsansa ng mga thunderstorms po dyan, lalo na sa hapon at sa gabi. Temperatura natin dito sa Metro Manila is 25 to 30 degrees Celsius. Sa mga pupunta ng Baguio City, 16 to 23 degrees. Sa Tagaytay naman, 23 to 30 degrees Celsius. 24 to 32 degrees inaasahan natin na agwat ng temperatura sa Lawag at aabot pa rin sa 32 degrees sa may Tugigaraw at 31 degrees sa bahagi ng Legazpi City. Sa may Puerto Princesa Islands naman, pati na rin po sa may Kalayaan Islands ay nasa around 25 to 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas at sa Mindanao, ito pong bahagi ng Western Visayas, pati na rin ang Zamboanga Peninsula. By tomorrow, inaasahan po natin na makakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero ang nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao ay generally fair weather condition o maaliwalas sa panahon ang nasa natin maliban sa mga tsansa ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. At temperatura po natin dito sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius, ganun din sa Metro Cebu at 26 to 31 degrees sa bahagi ng Tacloban City. Sa Cagayan de Oro at Metro Davao, 24 to 32 degrees sa agwat ng temperatura, 24 to 31 degrees naman sa may Zamboanga City. Dumako naman po tayo sa kalagayan ng ating karagatan.
na kung saan wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan, kaya po malayang makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. At ang araw natin dito sa Kamunilaan ay lulubog sa 6:29 ng gabi at muli itong sisikas ng 5:31 ng umaga.